Values Education 8, Quarter 3, Learning Competency 2A, nakapagpapahayag ng mga wastong paraan ng pamamahala ng ugnayan kapag may hindi pagkakaunawaan sa kapwa. Hello Grade 8, sa araling ito matututuhan natin kung paano pamahalaan ang ating ugnayan sa iba kapag may hindi pagkakaunawaan. Bakit nga ba mahalaga na pamahalaan ang ugnayan sa kapwa? Una, hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Sa ating araw-araw na pakikitungo sa iba, natural lamang na magkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Maaring dahil sa opinyon, damdamin, o simpleng hindi pagkakaintindihan. Ang mahalaga, alam natin kung paano ito haharapin ng maayos. Ikalawa, ang wastong pakikitungo ay nagtataguyod ng paggalang at pagkakaintindihan. Kapag tamang paraan ng ating pakikitungo sa kapwa, kahit may hindi pagkakaunawaan, na ipapakita natin ang respeto at pag-unawa sa kanilang panig. Ito ang pundasyon ng matibay at maayos na relasyon. Ngayon na naiintindihan natin kung bakit mahalaga ang pamamahala ng ugnayan, pag-uusapan naman natin ang 7 P sa maayos na pakikipag-ugnayan. Ito ang mga gabay na makatutulong sa atin na harapin ang hindi pagkakaunawaan ng may respeto, pag-unawa at positibong pakikitungo sa kapwa. Kapag may hindi pagkakaunawaan, madali tayong magtampo, umiwas o sumuko sa relasyon. Pero sa halip na umiwas, mas mahalagang alamin kung paano natin mapapanatili ang maayos na pakikipag-ugnayan. Narito ang 7 P, 7 gabay na makatutulong upang mapanatiling maayos ang ating ugnayan sa kapwa, lalo na sa panahon ng hindi pagkakaintindihan. Ang mga ito ay hindi lang mga simpleng paalala, kundi mga asal na nagpapakita ng respeto, malasakit at tunay na pag-unawa. Habang tinitingnan natin ang bawat P, isipin natin kung paano natin ito maisasabuhay sa ating sariling karanasan sa pamilya, kaibigan o kamag-aral. Ang unang paraan upang mapanatili ang maayos na pakikipag-ugnayan ay nagsisimula sa simpleng pakikinig at pagpapakita ng tunay na interes sa ating kapwa. Dito pa lang makikita na natin kung gaano kahalaga ang pag-unawa bago ang panghuhusga. Kapag nakikinig tayo ng may buong atensyon, ipinapakita nating interesado tayo, hindi lang sa sinasabi ng ating kausap, kundi pati sa kanilang damdamin. Ibig sabihin, handa tayong umunawa bago magbigay ng opinyon. Halimbawa, kung may kamag-aral kang nagtatampo o tahimik, huwag agad kontrahin o pangaralan. Makinig muna ng may malasakit. Minsan, sapat na ang simpleng pakikinig para maramdaman niyang nauunawaan mo siya. At doon nagsisimula ang pag-aayos ng hindi pagkakaunawaan. Ang paglalaan ng oras ay isang paraan ng pagpapakita ng pagpapahalaga. Kapag may hindi pagkakaunawaan, mahalaga na makipag-usap ng maayos at hindi minamadali. Halimbawa, kung may tampuhan sa grupo dahil sa hindi pantay na trabaho, maglaan ng oras para mag-usap pagkatapos ng klase. Sa simpleng pakikinig at pagpapaliwanag, unti-unting lumilinaw ang mga bagay at nababawasan ang sama ng loob. Minsan, oras lang talaga ang kailangan para maghilom ang ugnayan. Kapag natuto tayong pahalagahan ang magagandang katangian ng ating kapwa, mas madali nating maintindihan ang kanilang pagkukulang. Hindi natin agad hinuhusgahan, kundi nauunawaan. Halimbawa, kung may kamag-aral kang nakalimot sa kanyang tungkulin sa proyekto, sa halip na pagalitan, baka mas mainam na pahalagahan muna ang mga nagawa niyang mabuti. Ang ganitong paraan ng paglapit ay nagpapakita ng paggalang at nagbubukas ng pinto para magkaayos. Hindi lahat ng tao ay pare-pareho ng pananaw at ayos lang yun. Ang mahalaga ay marunong tayong makinig at rumespeto kahit iba ang kanilang paniniwala. Halimbawa, kung may kaklase kang may ibang opinyon tungkol sa isang issue, pakinggan mo muna bago magkomento. Sa ganitong paraan, ipinapakita mong bukas ka at handang umunawa, hindi lang makipagtalo. Iyon ang tunay na pakikipag-ugnayan, nakabatay sa paggalang. Lahat tayo ay nagkakamali at bahagi ng maayos na ugnayan ang marunong magpatawad at umamin sa pagkukulang. Ang paghingi ng tawad ay hindi nagpapababa ng dangal. Ito ay nagpapakita ng lakas ng loob at kababaan ng loob. Halimbawa, kung nasaktan mo ang iyong kaibigan dahil sa nasabi mong hindi maganda, maging tapat sa paghingi ng tawad. At kung ikaw naman ang nasaktan, piliin mong magpatawad.
Sa ganitong paraan, muling nabubuo ang tiwala at mas lalong tumitibay ang pagkakaibigan. Kapag matapat tayo sa ating salita at makatarungan sa ating desisyon, mas madali tayong pagtiwalaan ng iba. Ang tiwala ay pundasyon ng anumang ugnayan. Halimbawa, kung may grupo kang kasama sa proyekto at alam mong may mali sa ginawang bahagi, sabihin mo ito ng maayos at may paggalang. Ang pagiging tapat ay hindi para siraan ng iba, kundi para maitama ang pagkakamali at mas maging maayos ang samahan. Ang simpleng salamat ay may malaking epekto sa ugnayan ng tao. Kapag marunong tayong magpasalamat, ipinapakita nating nakikita at pinahahalagahan natin ang kabutihan ng iba. Halimbawa, kung tinulungan ka ng kamag-aral mo sa paggawa ng takdang aralin, magpasalamat ng tao sa puso. Minsan ang isang salamat ay sapat na para mawala ang tampo o hindi pagkakaunawaan sa isa't isa. Ang 7 P na ito ay mga paalala kung paano natin mapapanatili ang maayos na ugnayan sa panahon ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ito mga hakbang, kundi mga asal at ugaling dapat nating isabuhay. Ang pakikinig, paglalaan ng oras, pagpapahalaga, pagiging bukas, pagpapatawad, katapatan, at pasasalamat, lahat ng ito ay nagsisilbing tulay para sa mas malalim na pag-unawa sa ating kapwa. Tandaan, ang pagkakaunawaan ay hindi basta nangyayari. Ito ay pinipili, pinangangalagaan, at pinagtitibay araw-araw. Bago matapos ang ating aralin, isipin mo muna, sa mga pagkakataong nagkaroon ka ng tampuhan o hindi pagkakaunawaan sa kapwa, alin sa 7 P ang hindi mo nagawa? Maaaring hindi ka nakinig, hindi naglaan ng oras, o nakalimot magpasalamat. Walang masama doon. Ang mahalaga ay natututo tayo. Ang pagkilala sa ating kakulangan ay unang hakbang para mas maging maunawain at mas mabuting kaibigan o anak. Ngayon naman, panahon na para ilapat sa iyong buhay ang natutuhan mo. Isulat sa iyong journal ang isang tunay na karanasan mo ng hindi pagkakaunawaan sa kapwa, maaaring sa kaibigan, kamag-aral o miyembro ng pamilya. Ikwento kung paano mo hinarap ang sitwasyon at kung alin sa 7 P ang makatutulong para mapanatili ang magandang ugnayan. Maging tapat sa iyong sagot. Tandaan, dito nagsisimula ang tunay na pag-unawa sa kapwa. Pagsasanay. Isulat ang T kung ang pangungusap ay wasto o M kung hindi. 1. Ang pakikinig at pagpapakita ng interes ay nakatutulong upang maunawaan ang damdamin ng ating kapwa. 2. Hindi mahalaga ang paglalaan ng oras sa isang relasyon, basta't madalas kayong mag-chat. 3. Ang pagpapahalaga sa iba ay nangangahulugang nakikita mo ang kabutihan sa kanila. 4. Ang pagiging tapat at makatarungan ay nagpapalakas ng tiwala sa pagitan ng magkaibigan. At 5. Ang pagpapatawad ay isang mahalagang hakbang upang muling maayos ang nasirang ugnayan. At hanggang dito po ang ating aralin para sa araw na ito. Sana po ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!